Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 3, Quarter 3, ikapitong linggo, unang araw. At ating talakayin ang paghikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga sagisag ng bansa at nakakikilala na ang paghikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa ay mahalaga sa pagkilala ng pambansang adhikain. Sabay-sabay nating banggitin, panalangin, pagbati. Ngayon, isulat sa tapat ng bilang kung ang sitwasyon ay tumutugon sa refuse, reduce, reuse, o recycle. Pagmasdan ang larawan sa ibaba, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano ang ginagawa ng mga mag-aaral sa larawan? Ginagawa niyo rin ba ang mga nasa larawan? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na matutukoy ang mga sagisag ng bansa at makakikilala na ang paghikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa ay mahalaga sa pagkilala ng pambansang adhikain ang pagmamahal sa bayan. Kompletuhin ang salitang ito na tumutukoy sa isa sa mga pinakamahalagang sagisag ng bansa. Ang sagisag ay ang bagay o anumang kumakatawan ng diwa at kahulugan, kalidad, uri ng tao at iba pa. Habang ang watawat naman ay ang piraso ng tela, karaniwang parihaba na naglalaman ng padrong sumasagisag sa isang bansa o anumang organisasyon. Ang kulay puti sa watawat ay sumasagisag ng katarungan, kapayapaan at katotohanan. Pag-aralan natin ang isang awitin, Tunay na Ganda ng Pilipinas. Mga bata, ano ang mensahe ng awitin para sa inyo? Ano ang naramdaman ninyo habang inaawit ang ating awitin? Paano nga ba maipapakita ang pagmamahal sa bayan? Narito pa ang ilang mga karagdagang tanong. Bakit mahalagang matukoy ang mga sagisag ng bansa? Bakit mahalagang makilala ang mga sagisag sa ating pambansang watawat? At bakit mahalagang matutunan ang pag-awit ng pambansang awit? Bumuo ng 3 grupo at ipagawa ang sumusunod. Una, pag-awit ng pambansang awit. Pangalawa, paggawa ng watawat ng Pilipinas. At pangatlo, pagbigay kahulugan sa mga kulay at sagisag na nasa watawat ng Pilipinas. Mahal ko, bayan ko. Maglista sa inyong kwaderno ng 3 paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan. Ano ang inyong nararamdaman kapag nakikita mong may galang sa watawat ang iyong mga kaibigan? At batay sa ating naging talakayan, ano ang nakikita mong paraan para maging mas mapagmahal sa bayan? Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at X naman kung hindi. Ikalawang araw. Sabay-sabay natin bigkasin, panalangin, pagbati.
Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at X naman kung hindi. Pagmasdan ang larawan. Mga bata, mabuting ehemplo ba ang nasa larawan? Kayo rin ba ng inyong mga kaibigan ay kagaya ng grupo na nasa larawan? Sa araw na ito, ating isa-isahin ang mga paraan ng paghihikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa. Ngayon ay magpapatugtog ako ng musika at iikot ang mga mag-aaral sa nakapabilog na mga upuan. Kapag huminto ang musika, uupo ang mga mag-aaral. Ang mag-aaral na walang naupuan ay kailangan magbigay ng halimbawa ng paraan ng panghihikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa. Ngayon ay ating basahin naman ang kwentong pinamagatang Ang Magkakaibigang Makabayan. Ang Magkakaibigang Makabayan. Isang umaga, habang flag ceremony, may grupo ng mga mag-aaral na nagsilbing mabuting ehemplo para sa karamihan. Sila ay nakatayo ng tuwid, ang kamay ay maayos na nakalapat sa kaliwang bahagi ng dibdib at lahat sila ay aktibong umaawit ng lupang hinirang habang nakatingin sa watawat. Talagang humanga ang kanilang guro sa kanilang ipinamalas na disiplina at pagmamahal sa bayan. Ngayon mga bata, ano-ano pa ang iba't ibang paraan ng panghihikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa? At sumasang-ayon ka ba na ang paghikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa ay mahalaga sa pagkilala ng pambansang adhikain? Bakit? Tandaan, hindi lamang sa pag-awit ng lupang hinirang na ipapakita ang pagmamahal sa bansa. Dapat ay kaya rin nating hikayatin ang mga tao sa paligid natin na gawin ito. Maraming paraan kung paano maipapakita at maisasabuhay ang pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagsasalita sa ating national language, pagpunta sa iba't ibang bayan ng bansa, pagpili ng mga lokal na produkto. Kung ang bawat tao ay may pagmamahal sa bayan, paniguradong mababawasan ang korupsyon at mapabubuti ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Lagyan ng masayang muka ang bilang kung ito ay nagpapakita ng paggalang o respeto sa bansa. Malungkot na muka naman kung hindi. Bakit mahalaga na hikayatin ang kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa? Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin sa tingin mong mahalagang maisabuhay ng iyong kapwa upang may pamalas ang pagmamahal sa bayan? At ano ang sa tingin mong nararapat na paraan ng pagmamahal sa bayan? Basahing mabuti ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ikatlong araw. Sabay-sabay nating banggitin, panalangin, pagbati. Mga bata, bakit mahalaga na hikayatin ang kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa?
Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Gumawa ng halimbawang advertisement na nagpapahayag ng mga sumusunod na layunin. Itakda sa bawat grupo ang isa sa 4 na mga layunin. Sa araw na ito, ating talakayin ang mga paraan ng panghihikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa. Ngayon ay magsulat tayo. Sa inyong kwaderno, isulat ang pangalan ng 5 taong nagsisilbing inyong mabuting ehemplo sa pagmamahal sa bayan. Sa tabi ng kanilang pangalan, ipaliwanag kung bakit ninyo sila itinuturing na mabuting ehemplo. Una, mahalaga bang may tinitingala o modelo tayo sa bawat pagpapahalaga ng ating nais matutunan? Pangalawa, ang pagmamahal ba sa bayan ay kinakailangan sa panahon ngayon kung saan talamak ang kahiligan sa banyaga tulad ng Amerikano, Koreano, Hapon at iba pa sa lahat ng aspeto ng buhay? Pangatlo, ang pagmamahal ba sa bayan ay nagpapatibay ng samahan ng mga tao sa pamayanan para mas mapabuti ang bansa? Sa inyong kwaderno, lagyan ng between ang bilang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Basahin at pag-isipang mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang tama o mali. Sagutin ang mga sumusunod. Una, bakit mahalaga ang pagkilala sa pambansang adhikain, tradisyon at pagkakaisa ng mga Pilipino? Pangalawa, ano ang nagiging bunga ng pagkilala sa pambansang adhikain, tradisyon at pagkakaisa ng mga Pilipino? Basahing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at X naman kung hindi. Ika-4 na araw. Sabay-sabay natin banggitin, panalangin, pagbati. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at X naman kung hindi. Sa araw na ito, magsasanay tayo na ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga angkop na kilos upang maipaunawa sa kapwa ang kahalagahan ng sagisag ng bansa. Hatiin ang klase sa 2 na grupo. Gumawa ng tableau tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Matapos ang presentasyon, itanong sa mga bata ang mga sumusunod. Una, mahalaga bang naipaliliwanag na ang pagkikayat sa kapwa na igalang ang mga sagisag ng bansa ay pagkilala sa pambansang adhikain, tradisyon at pagkakaisa ng mga Pilipino? Pangalawa, ang pagmamahal ba sa sariling atin ay paggalang na rin sa ating kasaysayan bilang isang bayan? At pangatlo, ang pagtatanggol ba sa ating bansa laban sa kasamaan at korupsyon ay parte ng ating responsibilidad bilang mga Pilipino?
Dugtungan upang masabing kayo ay tunay na Pilipinong nagmamahal sa inyong bansa. Ako ay Pilipino kung kaya't matapos ang pagbabahagi, itanong ito sa mga mag-aaral. Una, sa paaralan ba o sa tahanan mas natutunan maglinang ng pagmamahal sa bansa? Pangalawa, marami bang paraan kung paano maipapakita at maisasabuhay ang pagmamahal sa bansa? Pangatlo, ano-ano kaya ang mga paraan? Narito ang maaaring sagot. Kung ang bawat Pilipino ay mapagmahal sa Pilipinas, paniguradong mababawasan ang korupsyon at kasamaan sa buong bansa. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na nararanasan o ginagawa ng mga miyembro ng inyong pamayanan na nagpapakita at hindi ng pagmamahal sa bansa. Sundin ang panuto sa ibaba. Sa unang kolum, mga sitwasyon sa pamayanan na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikalawang kolum, mga sitwasyon sa pamayanan na hindi nagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. At sa ikatlong kolum naman, paano itatama ang nasa ikalawang kolum. Bakit dapat maglaan ng oras para masiguradong ang pamayanan ay nagsasama-sama upang malinang ang pagiging makabayan? At ano-ano ang mabuting dulot nito sa tahanan, paaralan, pamayanan at bansa? Basahing mabuti ang mga pangungusap. Iguhit ang nakangiting muka kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging makabayan. Isulat ang malungkot na muka kung hindi. Gawin ang mga sumusunod pag-uwi sa bahay. Una, tanungin ang mga magulang o kapatid kung ano ang maaari ninyong gawin bilang pamilya na magpapatibay ng inyong pagmamahal sa bansa. Pangalawa, subukan itong gawin bago matapos ang buwan. Pangatlo, maging handa dahil itatanong ito ng guro matapos ang buwan. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!